Hi guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. And yes, today is a green day. So, meron tayong recipe share ko sa inyo para sa mga taong nahihirapang makahanap ng rice replacement na pwedeng-pwede mong gawin. Let's go! And super excited ako kasi may gagamitin tayong bagong na-enjoy ko na utensil na sandok na ito. So, eto na nga yung ating mga recipe guys. Syempre yung ating pechay, mga 3 tali yung binili ko sa palengke, and ayan, na-prepare ko na siya. Nahugasan at nahiwa ko na siya, as well as dito sa ating meat. Pork yung gamit natin, and syempre meron tayong bawang, sibuyas at kamatis ng ating pangpalasa. So, di ba? So, after nyan, syempre, dahil ready na yan, mag-start na tayong magluto. Sa mainit na pan guys, ayan, nilagay ko na yung pork natin na taba. So, normally pinapamantika ko siya ng ganyan. Isang tipid tip sa paggawa kay low carb na dapat mong malaman if you are a beginner is pwede mong gamitin yung mantika coming from the meat. So, pwede yung pork, pwede yung galing sa chicken, and pwede rin yung galing sa beef. So, eto na nga, at hintayin lang natin siyang magmantika dito guys, para yun yung gagamitin natin na natural oil. Kapag may mga times na hindi talaga siya super mamantika dyan, then pwede tayong mag-add ng ating low carb approved oil na ito. And eto na nga, hinihintay lang natin siya in a few minutes dyan. Tapos, pine-prepare ko lang yung ibang pampalasa na ilalagay natin dito. So, guys, may iba't ibang option naman tayo para magamit yung mantika na pwede nating i-add sa ating mga recipes. And kung gusto nyong malaman yan, try kong ilagay dito sa ating screen, or pwede kayo mag-follow sa ating Facebook page for more details ng ating mga information na yan. So, kung makikita nyo nga ito guys, konting-konti lang yung mantika na nilabas netong ating pork. So, eto, at hinalo ko, trinay ko dyan, and then after few minutes, eto, i-add ko na yung ating coconut oil. So, may iba't ibang brand ng coconut oil guys. Okay lang naman gamitin as long as magbabasa kayo ng ingredients guys. As a beginner, ang pinaka-importanting dapat na aralin natin is yung pagbabasa ng ingredients, kasi hindi po lahat ng sinasabi na pure na mga nakalagay na ingredients is talagang pure. May mga ingredients na hinahalo na hindi natin alam. So, importante na magbabasa tayong mabuti. Aaralin natin yung mga ingredients, and normally, kapag the more na maikse yung ingredients na mga nakalagay guys, the more na mas basic lang siya. So, pure coconut oil na mga brand ang madalas na pinipili ko. Madalas mga 2 or 3 ingredients lang yung nakikita kong mga ganyan. So, okay na yun. So, eto na nga guys, at meron tayong bawang. Nilagyan na natin yung bawang kasi naluto na yung ating taba dito. So, syempre, hahaluin natin siya. So, yung bawang guys, hahayaan lang natin siyang maluto hanggang brownish na siya, syempre. So, ang bango ng part na to guys, na naaamoy mo yung bawang. So, normally, eto talaga yung nakasanayan ko na ilagay na una kapag nagigisa ako. Syempre, maliban dyan sa pork natin. Ewan ko sa inyo, ano ba yung mas okay na lasa para sa inyo? I-comment nyo nga down below kung nag-iiba ba yung lasa kapag hindi yung bawang yung inuuna. But anyway, nilagay ko na dito yung sibuyas. So, yung sibuyas natin ay hahayaan natin na maluto hanggang siya ay parang translucent or parang color white na yung color niya. Dito sa part na to guys, sobrang kakaiba din yung bango talaga. And share ko lang, madalas kapag nagluluto ako ng ganito is biglang mapapasigaw yung junakis ko na, "Mami, ang bango naman ng niluluto mo." Ewan ko kung sa amin lang yun. Wala lang, na-share ko lang guys. So, eto na siya, at malapit na siyang maging translucent guys, and ilalagay na natin tong ating kamatis. So, yung kamatis guys ay 2 maliit yung nilagay ko para mas medyo malasa siya. Kapag beginner ka kay low carb, is importante na kokontrolin natin yung paggamit kay kamatis, kasi may pagka high carbs yan, especially kung yung mga regular na kamatis lang yung gagamitin mo. Pwede kayong gumamit ng cherry tomatoes kasi mas mababa yung
carb na content noon. Pero kung wala namang budget, di i-adjust na lang natin or i-lessen na lang natin yung paggamit ng kamatis. Especially kung health goals yung goal mo talaga. Kasi, di ba nga, ang importante pagdating kay low carb is we make sure na yung ating carbs ay mas mababa kaysa sa ating protein and sa ating fats. So, ayun, super ingat-ingat lang tayo pagdating sa part na yan. So, yung ating mga pangpalasang natural na ito, mostly, yes, may pagka-high carb sila, pero konti lang naman kasi madalas yung nagagamit natin, kaya hindi naman siya super laking impact pagdating sa ating health goals or pagdating sa net carbs natin per day. So, ayan guys, next naman ay ilalagay natin tong ating pork na laman. Ayan na. So, sobrang nakaka-excite tong part na to guys. Kasi 'di ba ang sarap pag kumakain ka ng gulay tas may kasamang meat na ganito. Sobrang sarap sa feeling, sa pakiramdam na meron siyang kasamang meat. So, ayan, hinahalo-halo ko lang siya. And maghintay tayo ng ilang minuto guys. Syempre, kailangan na maluto din yung ating laman ng pork na yan bago tayo maglagay ng ating ibang ingredients. So, mga 5 minutes is okay na, and then pwede na nating ilagay yung ating next na ingredients. So, titigan yung mabuti guys. So, mukhang after ilang minuto is medyo luto-luto na siya dyan. So, wait lang natin in a few minutes, and then i-add na natin yung next na ingredient natin na si pechay. So, 'di ba? Sobrang napakadaming recipe na pwede mo naman talagang gawin kay low carb. Kailangan mo lang talaga na pag-aralan, kailangan mo lang talagang intindihin kung ano yung mga choices na pwedeng-pwede para sa iyo. So, eto na nga. Ayan. Eto, mukhang ready na talaga siya. So, ilalagay na natin yung ating pechay. So, eto na nga yung ating pechay, guys. So, ilalagay ko na siya dito unti-unti. So, sabi nila, ewan ko kung alam nyo yun, kapag yung pechay daw ay na-overcook, guys, may pagkapait siya. So, hindi natin siya pwedeng super duper i-overcook guys. Kaya ito, mamadali tayo sa paghalo niyan. Hinahalo ko na siya dito sa part na to para syempre kumapit din yung lasa ng mga gisa natin guys. So, mga ilang minuto lang si pechay na lulutuin, dapat okay na yan kasi ayaw natin nung mapait na lasa. Ewan ko, sa inyo ba ganun din? So, comment nyo na lang yan down below. Marami namang rice alternative na pwede nyong gamitin. So, favorite ko si cabbage and favorite ko rin si sayote and etong pechay na ito. So, pwedeng-pwede nyo yung gamitin instead of consuming yung mga rice, kahit anong kulay pa yan, pareho lang ng epekto sa katawan natin. So, mas okay na hanap tayo ng mga kapalit ng rice para at least mas something na may enjoy natin, but at the same time, something na mas magiging mas healthy sa katawan natin. Especially, again, kung health goals talaga yung gusto mo, kaya mo ginagawa si low carb, is mas okay kung makakahanap ka ng alternative rice, lalo na kung isa ka sa mga rice is life talaga. So, ito nakaka-enjoy siya, beshi. And ayan, hinahalo-halo ko lang dito and mukhang medyo naluluto-luto na siya. After a few minutes ng paghahalo, pwede na tayong mag-add ng more na pangpalasa yung ating paminta. So, yung paminta guys, kahit anong klase, kahit anong brand, pwedeng-pwede naman. And syempre, kahit na kayo na ang bahala na mag-adjust ng panlasa ninyo kung gaano ka-intense ang dami ng paminta na gusto nyong ilagay dyan. So, eto hinahalo-halo ko na siya dito sa part na to. Then, after a few minutes guys, ay eto na, mag-add naman tayo ng salt. So, yung gamit ko ay pink salt or yung Himalayan salt guys. So, kung first time mo nagagamit ng Himalayan salt, or kung beginner ka tapos wala ka pang budget sa Himalayan salt, and kung malapit ka naman sa palengke, may mga rock salt ka dyan na pwede mong mabilhan, pwedeng yun
yun na muna yung pagsimulan mo. Bakit importante yung salt? Every time na we lose weight, every time na hindi tayo nag-i-intake ng carbs sa katawan natin, lumalabas yon kasama ng water sa katawan, and importante na binabalik natin yung electrolyte sa katawan natin. Bakit? Dahil para hindi sumama yung pakiramdam natin, yung sinasabing AKA na keto flu. Okay, so ayan guys, after a few minutes, o diba, medyo paluto na siya dyan sa part na yan, and after ilang minuto lang, pwede na nating i-add yung ating water. So yung inad ko dito guys ay 1 cup of water lang. Kayo na lang bahalang magtansya kung gaano kadaming gulay yung nilagay nyo para mas matansya nyo kung gaano karaming water yung ilalagay ninyo dyan. So, diba, ihahalo-halo lang natin to. Hayaan ko lang siyang kumulo. Mga 3 to 5 minutes lang kasi bonggang-bongga na yan. Then, mag-add tayo ng ating other recipes pa. So, napakabilis lang niyang lutuin, and ito yung aking meal for me and also with my family. Yung mga iba nahihirapang magsimula because akala nila may sarili ka pa kailangan na recipe para sa'yo. But for me, meron akong recipe na ganito na sa akin at the same time sa family member ko na din. So, balikan natin yan after a few minutes guys, and after ng mga 5 minutes, eto na siya, and mukhang ready na siya sa ating next na ingredient, which is yung ating egg is life din. Ayan, naglagay ako mga 3 pirasong eggs dito guys. Eto ang pinaka-exciting part. Sobrang ganda kapag may egg siyang kasama. Kasi 'di ba, bukod sa gaganda yung texture niya habang kinakain mo guys, sobrang napaka-healthy nito for our protein source and more pagdating kay eggs. Okay? So, ayan, sobrang kompleto. May meat ka na dyan, may eggs ka na, may green leafy vegetable ka pa. So, diba? So, after a few minutes, ready na yan. Ayan, at meron na naman tayong natutunan na bagong recipe para naman may replacement ka sa rice mo. So, kung gusto mo yan at kung may natutunan ka, make sure to click on like and make sure to comment and make sure to subscribe for more upcoming video next. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next vlog. Bye!